Bismillahirrahmanirrahim. Ito ang legendary kung saan ang puso ay natututo at ang kaluluwa ay napapalapit kay Allah Azza wa Jal. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang napakagandang katangian na dapat taglayin ng isang tunay na mananampalataya, ang pagiging awab. Hindi ito tanda ng kahinaan, kundi ng pananampalataya ng pag-asa at ng tunay na pagbabalik loob. Sino nga ba ang tinatawag na awab? Ang salitang awab ay nangangahulugang ang laging bumabalik. Bumabalik saan? Bumabalik kay Allah Azza wa Jal sa tuwing siya ay nagkakamali, sa tuwing siya ay nadarapa sa kasalanan, at muli siyang bumabangon at lumalapit kay Allah upang humingi ng tawad. Sinabi ni Ibnul Qayyim, kalugdan nawa siya ni Allah, ang awaba ay ang taong laging bumabalik kay Allah mula sa kasalanan patungo sa pagsunod, mula sa paglimot patungo sa paggunita sa Kanya. At sinabi rin ni Ubayd ibn Umair, kalugdan nawa siya ni Allah, ang awab ay ang taong naaalala ang kanyang mga kasalanan at agad na humihingi ng kapatawaran. Si Mujahid, kalugdan nawa siya ni Allah, naman ay nagsabi, ang awab ay siya na kapag mag-isa at naalala ang kanyang kasalanan, ay agad humihingi ng tawad. At ang matalinong si Sa'ad ibn al-Musayyab, kalugdan nawa siya ni Allah, ay nagsabi, ang awab ay siya na nagkakasala pagkatapos nagsisisi. Pagkatapos nagkakasala ulit at nagsisisi ulit. Kapatid, napakaganda ng mga salitang ito. Kahit ilang ulit tayong magkasala, basta't totoo ang pagsisisi natin at palagi tayong bumabalik. Kay Allah Azza wa Jal, tayo ay awab. At ang awab ay hindi munafik. Hindi siya hipokrito. Ang hipokrito ay nagkukunwaring mananampalataya pero walang pananampalataya sa puso. Ang awab, kahit paulit-ulit sa pagkakasala, ay palaging humihingi ng tawad at umaasa sa awa ni Allah Azza wa Jal. Quran verses. Sa Surah Qaf, chapter 50, verse 30 to 33, sinabi ni Allah Azza wa Jal, ito ang ipinangako para sa bawat awab na mapag-ingat, yung mga may takot kay Ar-Rahman ng palihim at dumarating kay Allah na may pusong nagsisisi. Sa Surah Sad, chapter 38, verse 30, sinabi rin niya tungkol kay Propeta Sulaiman, sumakanya nawa ang kapayapaan. Kay gandang alipin, katotohanang siya ay awab, kaya ang pagiging awab ay hindi kahinaan. Ito ay kadakilaan. Ang mga propeta mismo ay tinawag na awab dahil sila'y palaging bumabalik kay Allah sa paggunita, sa pagsamba at sa pagsisisi. Hadith. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumpa man kay Allah, si Allah ay masaya sa pagsisisi ng kanyang alipin, higit pa sa tuwang nararamdaman ng isang taong nawala ng kanyang kamelyo sa disyerto, tapos biglang natagpuan ito. Sahih Muslim. Isipin mo yan. Ang tuwang iyon, higit pa ang saya ni Allah Azza wa Jal sa pagbabalik loob mo. Hindi niya isinara ang pintuan para sa iyo. Basta't lumapit ka, papatawarin ka niya, at kung ulit kang madapa, basta't babalik ka ulit, tanggap ka pa rin niya. Pagninilay, pambangon ng damdamin, kapatid, huwag kang mawalan ng pag-asa. Kung ikaw ay nagkasala, tumigil, lumapit kay Allah Azza wa Jal, humingi ng tawad at magbagong buhay. At kung madapa ka ulit, huwag mong hayaang wasakin ka ng kasalanan. Gamitin mo ito upang lalo kang mapalapit sa Kanya. Ang awab ay hindi perpekto, pero totoo ang puso. Totoo ang pagsisisi. Totoo ang takot. Totoo ang pag-asa kay Allah Azza wa Jal. Dua o panalangin. Allahumma ja'alna minal awaban at tawaban. Amin. O Allah, gawin mo kaming kabilang sa mga awab, mga palagiang nagsisisi at bumabalik sa iyo. Aman. Ako si Legendary at ito ang Legendary page kung saan ang pananampalataya ay binibigyang buhay at ang alaala ng Islam ay muling iniaalay. Don't forget to follow and share to get latest Islamic teaching and lectures. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.